Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na ngayon ay nanonood dito sa ating programang Wise Left. Ako po si Father Nonong Fajardo na kasama ninyo dito sa Archdiocese of Manila na coordinator po ng ating Housing Apostolate na siyang humaharap at nakikisa sa ating mga kababayang mahihirap na dinidemolish at nire-relocate po sa mga lugar na makatao para po nang sa ganon ay maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At the same time, nasa Adamson po ako bilang Director ng Extension Services. Sa araw pong ito ay ating tatalakayin ang topic ng social responsibility. At kapag binabanggit ang social responsibility ay palagi pong naaalala ko yung sinabi ng ating bayaning si Jose Rizal na ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa mga kabataan. Ibig sabihin, ang mangyayari sa bawat isa sa atin dito sa ating bayan ay nasa kamay ng mga umuusbong pa lamang na Pilipino. Mahalaga ito na maintindihan natin sapagkat dito natin pwedeng bigyang saklay ang mga kahinaang ating nakita. Ang nakaraan ay tapos na. Kung saan man kayo nanggaling, sabi nating mahirap si nanay, mahirap si tatay, galing ako dito sa ganitong klase ng lugar. Ang aking pinag-aralan ay ganito lamang. Tapos na po yun. Mga kabataan, huwag nating kalilimutan ng mas mahalaga ay yung ngayon. It's now that we can most do whatever we can in order to change the past. At yung now na ito, ang mahalaga upang ipakita natin na tayong mga Pilipino, lalo-lalo na ang kabataang Pinoy, ay may kakayahang gumawa ng bagong kinabukasan. Alam niyo po, ang Panginoon sinasabi nga, hindi mahalaga sa Kanya yung nakaraan mo. Mahalaga sa Kanya kung ano ang pwede niyang gawin sa'yo. At itong pwede niyang gawin sa'yo para sa ating mga kabataang tiga Metro Manila, lalong-lalo na sa Archdiocese, ang isa sa pinakamabigat na responsibilidad. Bakit siya mabigat? Sapagkat ang mga kabataan na ito ay nakatira sa gitna ng Pilipinas. Mga kabataan, huwag niyong kalilimutan, nasa Manila kayo. At dahil nasa Manila kayo, kayo ang sentro ng aksyon. Nasa inyong mga kamay ang Pilipinas. Kanya kung kailangan man na merong manguna, makiisa, at mag-isip para sa bayan, walang iba kundi kayong mga tiga Metro Manila. At sinasabi ngang 70% sa mga kabataang ito ay mahirap. Kanya mga kabataan natin dito sa Caritas, may reason para tayo mag-rejoice sapagkat tayo ay 70% ng mga taong pwedeng magbago sa bayan. Pero dapat tayong maniwalang ang pagbabago upang makatulong sa ibang tao ay magsimula sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. Palagi po akong naaalala yung sinasabi sa akin nung lolo ko nung bata pa siya na siguro nabasa niya ito eh. Alam niyo bang tinawag niya ako minsan at sinabi niya sa akin, "Apo, halika nga rito." At ang kinuha po niya ay yung, nakita ko siya kumukuha ng ng ibon. Siguro nakuha niya yung inakay, At tinawag niya ako, sabi niya, "Anak, halika nga rito. Hulaan mo." Nilagay niya sa likod yung inakay at sabi niya sa akin, "Hulaan mo kung ano nasa kamay ko." Sabi ko, "Lolo, nakita ko kayong umakyat ng puno eh." At sabi niya sa akin, "Apo, hulaan mo, patay o buhay ang inakay na sa aking mga kamay?" Sabi ko, "Paano kaya sasagutin ko, buhay o patay?" Sabi ko, "Lolo, patay." Kasi alam ko, pipisain niya pagka sinabi kong buhay. Tapos inilibas niya at sabi niya, "Ang hinaharap ng ibong ito ay nasa iyong mga kamay. Pisain mo siya, mamamatay siya. Pakawalan mo siya, alagaan mo siya. Magbibigay siya ng bagong buhay upang tumulong sa bawat isa." Palagi ang nasa isipan ay kung paano tutulong, kung paano magbabago
at kung papaano tayong mga Pilipino ay hindi lamang titignan na maliit na mga tao, kundi kikilalanin bilang ilang Kristiyano na pwedeng ipagmalaki sapagkat nasa ating mga puso ang Panginoon. Mga kabataan, kapag ginawa natin na ang ating nakaraan hinilom natin, sigurado ko, tayo mismo na unang nagpatawad sa ating mga nakaraan dahil sa ating kabataan, ang siyang unang magbibigay ng pag-asa sapagkat sa atin mismo mga sarili ay natagpuan natin ito. At ito ang tinatawag nating batayan ng ating paglilingkod sa ibang tao. Paglilingkod na masasabi nating, my fellow Filipinos and my fellow young Filipinos, let us help each other. We need to rise up from this poverty of ours so that we all together can be great again. Paano natin ito isasagawa? Paano natin ibibigay ang responsibility ito at accountability na kapatid, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Sama-sama tayong maglalakbay hanggang sa magawa natin yung gusto nating panaginip sa buhay.